Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga kaibigan, kasama sa industriya at mga tadhana sa burol ng bukalis ng Aegis Band na si Mercy Suno. Personal din na paabot ng pakikiramay si Willie Rebillame. Samantala, kahapon naman ang simula ng public viewing ni Mercy mula 9 a.m. to 9 p.m. at ang kanyang libing ay sa susunod na linggo. Inalala naman ang karera ni Mercy Suno at ang musika ng Aegis na tila hindi maipagkakaidang kasama sa nagpayabog ng OPM ang mga awitin ng bandang Aegis na halos laman ng bawat radio stations at karaoke hits noong late 1990s hanggang early 2000. Binubuo ng magkakapatid na lead singers na sina Mercy, Juliet at Kenzo na minsan niyanig ng Aegis ang musikang Pilipino, maging sa loob at labas man ng bansa. Ika na nila, ang tagos sa pusong liriko ng bawat kanta ng Aegis ang mabilis na pubukaw sa atensyon ng masa, lalo na tila marami ring nakaka-relate sa mga ito. Ilan sa mga maituturing na awitin ng banda na tila hindi nga raw naluluma ay ang Luha, Basang-basa sa ulan, at Halik. Bago pa man nagsulputan ang digital sales sa music industry, tinatayang nasa kalahating bilyon din umano ang inabot ng sales ng physical albums. Sa pagbabalik na daw ng banda noong 2018 sa kanilang panayam sa isang local media outlet, naikwento pa nila na 35 pesos lang ang bayad sa kanila kada show at napilitan pa rin daw sila na ibaba ang presyo ng kanilang unang album sa halagang 80 pesos upang may tumakilik lang daw. Ang kanilang matataas at matipinis ng mga awitin na tila basihan na sa bawat singing competitions ay hindi masasabing tatak Aegis kung wala ang isa sa mga ginintuang boses ni Mercy at biro nga nila makatanggal kaluluwa at ngalangalang pagbirik ito. Sa panandaliang pagkawala ng spotlight ng Aegis, dulot na rin ng pag-usbong sa mabilis na pagbabago ng industriya ng musikang Pilipino. Niyanig ng isang balita kamakailan ang social media. Matapos ang ilang taong pananahimik, lakas loob na ibinahagi ng Aegis member na si Mercy ang kanyang pinagdaanan kasabay ng paghingi niya ng dasal. Noong November 16, nagawa pang ibahagi ni Mercy sa kanyang TikTok account ang kanyang pakikipaglaban sa breast at lung cancer, kung saan emosyonal niyang ikwinin ang pagsasailalim niya sa isang operasyon. Lingid sa kalaman ng Aegis fans, eto na pala ang huling beses na masisilayan nila ang kanilang idugo. At nitong November 18, tuluyan nang pumanaw ang singer sa edad na 40. Sa huling pagsasalaysay ni Mercy ng kanyang pakikibaka sa cancer, bagamat naging matagumpay daw ang kanyang kahuli-hulihang lung surgery, nahirapan daw siyang huminga dulot ng pagkakaroon ng tubig sa kanyang daga na siya ring dahilan kung bakit daw ginailangan niyang isugod sa ICU. Tapos na yung surgery ko sa lungs, pero biglang nahirapan akong huminga. So dinala ako sa ICU, sabi ni Mercy. Sa opisyal ng Facebook account ng banda nitong November 18, kinumpirma nila pagpano ni Mercy at nag-iwan ng isang maikling mensahe. Mabilis kumalat ang balita na pumanaw na ito at marami din ang nagpapakalat ng balik-balita tungkol sa namayapang bokalis. Nanawagan ng bandang Aegis sa publiko na huwag maniwala at itigil ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Sa post ng banda sa official Facebook page, inihayag nila na walang katotohanan na mayroong bisyo si Mercy na pumanaw dahil sa sakit na cancer. Kami po ay taos-pusong nananawagan sa lahat na huwag sanang paniwalaan ang mga kumakalat na maling impormasyon tungkol kay Mercy. Hindi po siya gumagamit ng anumang bisyo at siya po ay hindi naninigarilyo o umiinom, ayon sa OPM band. Dininaw din ng grupo na walang panayam na ginawa sa kapatid ni Mercy at bukalista rin ng banda na si Juliet. Wala rin kung anumang panayam na ibinigay si Juliet na naglalaman ng mga pahayag laban sa kanyang kapatid. Nais po naming humiling ng respeto, hindi lamang para kay Mercy, kundi pati na rin para sa kanyang pamilya. Pakiusap nila. Nakikiusap ang Aegis Respect, hindi lang si Mercy, kundi maging ang nagluluksa nitong pamilya. Sa paghahamad ng atensyon at clips, nawawala po ang paggalang sa dignidad ng mga yuma. Makapagbigay ito ng pagkakataon sa lahat
na magmuni-muni at maging mas responsable sa pagbabahagi ng impormasyon. Maraming salamat po sa inyong pangunawa, Saad ng Banda. Bago pumanaw, nag-post ng video si Mercy sa social media upang humiling ng dasal para sa kanyang paggaling matapos siyang sumailalim sa lung surgery. Tuluyan mang nagpaalam sa mundo si Mercy para sa OPM industry, mananatiling nag-iisa ang kanyang ginintoang boses at magpapatuloy ang kanyang musikang iniwan kasama ang 80s.